Ako si Chinyang dala ko ang banal na katawan ng angkan ng tao. Sa edad 8, pumasok ako sa daan. Sa edad 20, pumasok ako sa kabanalan. Sa edad 30, naging ganap na banal na katawan. Dinurog ko ang kasalukuyang dakilang emperador at namatay siya sa kahihiyan. Noong taon na ako ay 50. Dumating ang madilim na kaguluhan. Mag-isa kong pinatay ang kataas-taasan. Pinatahimik ang mga ipinagbabawal na lugar. Tinapos ang kaguluhan. Ngunit napagod ako at nakatulog. Makalipas ang 20,000 taon, humina ang angkan ng tao at pinatay ng walang awa. Narinig ko ang angkan ng tao na tumatawag sa aking pangalan kaya nagising ako. Narinig ko na sa tingin nyo ay hindi patay ang banal na katawan. Sa tingin nyo ba talagang sa dalawang tawag lilitaw siya mula sa lupa para iligtas kayo? Kahit buhay siya, ano naman, isang ganap na banal na katawan lang. Sa harap ng dakilang emperador ng tunay na dragon, walang silbi. Lumuhod kung susuko ka sa amin, ititigil namin ang pagpatay sa iyo. Ang angkan ng tao ay hindi lumuluhod sa mga hayop. Kayong mga hayop. Noong madilim na kaguluhan, ang angkan ng tao ang nagligtas sa siyam na langit na mundo. At ngayong humina ang angkan ng tao, sinasalakay niyo ang aming banal na lugar, pinapatay ang aming mga kababayan. Ang banal na katawan ng angkan ng tao ay hindi papatay, nasa panganib siya, ang inyong mga krimen ay babayaran ng dugo. Tigilan na ang usapan, patayin silang lahat. Lipulin ang angkan ng tao at wala nang makakaalala ng banal na katawan. Sabi ng master ko, ang palamuting ito ay tanda ng banal na katawan. Kapag ang angkan ng tao ay nasa bingit ng pagkawasak, ito ay gigising sa banal na katawan. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi siya tumugon. Marahil kung iaalay ko ang aking buhay, magkakaroon ng isang pagkakataon. Sinaunang maharlikang angkan, sinalakay ang aming banal na lugar, pinatay ang aking master, pinatay ang aking mga kasamahan, mawawala ang angkan ng tao. Hinihiling namin na lumitaw ang banal na katawan ng angkan ng tao, pakisuyo, iligtas ang angkan ng tao. Isang dakilang santo ang naniniwala sa ganyang kalokohan. Hindi nakakapagtakang humina ang angkan ng tao. Ang katangahan ay namamana. Mawawala ang angkan ng tao, pakiusap, lumitaw ang banal na katawan. Banal na katawan, kung buhay ka pa pakisuyo, iligtas ang angkan ng tao. Banal na katawan. Nasaan ka? Mga tanga. Narito. Narito ako palagi. Banal na katawan, sa wakas bumalik ka. Itong presensya. Hindi nga namatay ang banal na katawan ng tao. Noong una, 3 kataas-taasan ang lubos na tumaas, pati ang lupay nagpasakop at siya, isang ganap na banal na katawan ay buhay pa. Ang batang ito ay hindi ordinaryong tao, ang anak mo, mag-ingat ka. Ang aking anak ay ang kasalukuyang dakilang emperador. Ang munting banal na katawan ng tao ay hindi dapat katakutan. 20,000 taon na ang nakalipas. Ang mga hangal na iyon ay ganoon din ang naisip. Presensya ng banal na katawan. Mahusay silang magtago, hindi pa ako nakakain ng laman ng banal na katawan. Ako na ang bahala sa batang ito. Sasama ako kay kuya, ang banal na katawan ay bihira. Kung mahuli tayo, baka wala nang matira kahit buto. Sabay kayong pumunta, huwag kayong mabigo. Kahit na mabuhay muli ang banal na katawan, kailangan mo munang mamatay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para mangahas kang saktan siya. Banal na katawan ng tao, ang lakas ng loob mo, ikaw? Mangahas galawin ang dakilang santo ng aming angkan? Bitawan mo siya, iiwan kita ng buong katawan. Ang kapal ng mukha mo, banal na katawan ng tao. Makapagpabangon ng 2 pretendente sa emperador na katulad namin ay isang karangalan para sa iyo. Isang munting pretendente sa emperador, mangahas kang magpakitang gilas sa harap ko. Noong araw, nang makita ako ni Gintong Espada ng pagwasak ng daigdig, hindi man lang siya tumingin ng diretso. Umikot siya at tumakas.
Kilala niya ang dating pinuno ng angkan. Ito ang banal na bundok ng tao, ang lugar kung saan pinatay ang sinaunang kataas-taasan. Marahil, ikaw si Chinyang? Ang aking pangalan ay hindi dapat basta-bastang banggitin ng mga tulad ninyo. Noong araw, personal na nangako si Gintong Espada ng pagwasak ng daigdig na ang angkan ng puting tigre ay susuko sa angkan ng tao at magbabantay magpakailanman. At ngayon, ang alipin ay sumasaksak sa kanyang Panginoon. Ang hayop ay talagang hayop, hindi mapagkakatiwalaan. Ito ang mga pretendente sa emperador ng panahong ito, mga basura, walang kalaban-laban. Sabihin mo sa akin, anong nangyari habang natutulog ako sa mga taong ito? Gintong espada ng pagwasak ng daigdig. Ang sandata ng emperador na nakakamiss. Ito'y nagpapaalala sa akin nung hawak ko ang espadang ito. Pinatay ang sinaunang kataas-taasan. Ilang taon na akong lumalaban sa angkan ng tao, mayroon ka pa palang nakatakas na isda. Mukhang ikaw na ang huling sandata ng angkan ng tao. Noong unang panahon, ang banal na katawan ng angkan ng tao na si Chinyang ay namatay dito. Ngayon, ipapadala kita upang makasama si Chinyang. Ganyan lang ang lakas mo. Sinayang mo lang ang pangalan ng sandata ng emperador. Noong araw, ang puting gintong espada ay hindi ginagamit ng ganyan. Ito ang tamang gamit. Ang angkan ng puting tigre ay humihina sa bawat henerasyon. Nagpapakabugay ka lang. Hindi mo dapat banggitin ang pangalan ng aking lolo. Ang banal na katawan ng angkan ng tao ay talagang mahusay. Pero dito na lang iyan. Kung lumaban ka pa, ibabalik kita sa pandayan. Sino ka ba talaga? Talaga siya nga. Imposible. Pinalibutan siya ng 3 kataas-taasan para patayin. Kahit isang dakilang emperador ay mamamatay. Paano siya nakaligtas? Hindi maaaring ikaw iyon. Matagal na siyang patay, 20,000 taon na ang nakalipas. Kahit ikaw nga iyon, wala ring silbi. Sa madaling salita, ang panahong ito ay pag-aari ng dakilang emperador ng tunay na dragon. Kung ganon, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ako natatakot. Kahit patayin mo ako ngayon, tiyak na hindi ka pa rin makakalaban sa dakilang emperador ng tunay na dragon. Mawawala ang angkan ng tao. Wala ring silbi ang iyong pagbangon. Kung dakilang emperador man, ano naman, si Chinzu ay hindi naman bago pumatay ng ganyan. Mga walang kwenta kang tulad mo, ano ang alam mo? Ang dakilang emperador ng tunay na dragon ang pinakamakapangyarihang emperador sa lahat ng panahon. Hindi ito kayang intindihin ng mga tulad mong palaka sa ilalim ng balon. Ang 3 sandata ng emperador ay personal na dumating. Chinyang, tapos ka na. Kayo mga hayop, lalo kayong bumabalik sa dati. Ano ang nagpapaisip sa inyo na kayang pigilan ako ng sandata ng emperador? Alam ba ninyo kung bakit tahimik na pumanaw ang dakilang emperador ng gintong uwak? Dahil sa panahong iyon, nariyan ako. Kahit ang emperador ay yuyuko. Putang puti, sino ba yung taong iyon? Bakit nasa kamay ng tao ang gintong espada ng pagwasak ng daigdig? Tinalikuran mo ang sinaunang maharlikang angkan. Banal na bundok ng tao, banal na katawan ng tao. May masamang pakiramdam ako. Sabihin mo, si Chinyang. Sino si Chinyang? Ang banal na katawan ng tao mula 22 taong nakalipas. Oo, ako nga yun. Banal na katawan ng tao. Si Chinzu, nakilala rin bilang Emperador Qin. Ano ba? Paano nabuhay ang isang ito? Hindi ba sinabing patay na siya? Sana hindi na lang ako pumunta. Sino ang taong ito? 3 kataas-taasan. Naibalik ang antas na dakilang emperador. Pinatay niyang lahat mag-isa. Ganap na banal na katawan lang. Narito ang 3 sandata ng emperador. Matatakot ba kami sa kanya? Emperador Qin, dumadaan lang ako. Walang intensyong manakit. Emperador Qin, ang angka ng Kailin ay hindi pumatay ng tao. Lahat ay gawa ng angka ng Tengxie. 2 duwag. Bakit matatakot sa isang ganap na banal na katawan? May dakilang emperador na nakaupo rito. Madali lang siyang patayin. Nakapatay na ba talaga si Emperador Qin ng dakilang emperador? Hindi lang iisa. Pinatay ni Emperador Qin ang mga tao. Hindi ito ang gusto ng aming lahi. Napilitan lang kami.
Noong unang panahon, sinugpo ni Emperador Qin ang madilim na kaguluhan, hindi namin ito nakalimutan. Sa mga nakaraang taon, lihim naming pinrotektahan ang angkan ng tao. Dahil dito, nakikiusap kami na kami ay patawarin ni Emperador Qin. Mga taksil. Totoo ang sinasabi nila. Lolo Chin, hindi nga pinatay ng dalawang lahi na ito ang mga tao at tinulungan pa nila ang aming lahi. Sa 10 sinaunang maharlikang angkan, ang White Tiger at Dragon ay pinakamabagsik. Bukod sa mga sinaunang maharlikang angkan, mas malupit pa ang bulwagan ng kawalan at sekta ng makalangit na demonyo. Sila ay mga tao. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Noong natutulog ako noon, umunlad ang angkan ng tao. Pagkatapos ng kaguluhan, ang mga pangunahing grupo sa siyam na langit na mundo ay nagkakasundo hanggang 9,000 taon na ang nakalipas nang maging dakilang emperador ang tunay na dragon. Ang angkan ng dragon ay nagsimulang patayin ang mga tao. Ayaw naming makialam. Ngunit pinilit kami ng dakilang emperador. Hindi namin kaya. Tinalunton niya ang isang pretendente sa emperador. Walang nagbago sa lakas ni Emperador Qin. Simula ngayon, ang dalawang lahi na Flying Snake at White Tiger ay magiging kasaysayan. Magbubuhos na ng dugo si Emperador Qin, tapos na talaga ang angkan ng puting tigre sa pagkakataong ito. Buti na lang ang aming angkan ng Jinwu ay hindi kailanman tunay na pumatay ng mga tao. Emperador Qin, ang dalawang angkan na puti tigre at Tengxie ay umaasa sa pagtingin ng angkan ng dragon. Nanghihiram sila ng lakas, nanliligalig sa siyam na langit na mundo, inaapi ang ibang mga angkan. Matagal ko nang gusto silang patigilin pero wala akong pagkakataon. Sana ay payagan ako, Emperador Qin. Ang aming angkan ng Jinwu ay handang sumama sa inyo upang lipulin ang dalawang angkan. Ang aking anak ay namatay sa kamay ng angkan ng Tengxie noon. Ang puot na ito ay nasa buto. Hindi ko ito nakalimutan kahit isang araw. Emperador Qin, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hayaan ninyong ako ang maghiganti. Ama, guro, nakikita ba ninyo? Ang mga hayop na ito na dati itinuturing na damo ang mga tao. Ngayon ay yumuyo ko tulad ng mga alipin. Kung gayon, sama-sama tayong pumunta. Sana ang mga sinabi ninyo ngayon ay hindi para lamang humingi ng awa. Kung mahuli ko kayong nagsisinungaling, wala nang lugar para sa inyo sa siyam na langit na mundo. Huwag kayong mag-alala, Emperador Qin. Ang aming angkan ng Jinwu ay hindi magkakaroon ng ibang isip. Kung may kasinungalingan, handang lipulin ang aming angkan bilang kabayaran. Matagal na akong hindi naglipol ng angkan. Hindi ko alam kung kalawangin na ba ang aking mga kamay. Bumalik na ang sandata ng emperador. Pero ang lampara ng kaluluwa ng pinuno ay namatay na. Baka nagkamali ang matandang leader. Ang pinuno ay pretendente sa emperador ng ikalimang antas. May hawak na sandata ng emperador. Maliban kung ang dakilang emperador ng tunay na dragon mismo ang gumawa. Sino pa ang makakapatay sa kanya? Ang pinuno ay sumama sa dalawang angkan ng Jinwu at Qilin. Baka sila ang gumawa. Ang dalawang angkan na ito ay laging may malabong relasyon sa angkan ng tao. Kung sila ay tumalikod sa labanan, hindi imposibleng mamatay ang pinuno. Ang mga pinuno ng Tengxie at Baihu ay parehong namatay. Ang dalawang angkan ay may sandata ng emperador na nagpoprotekta sa kanila, ngunit hindi pa rin sila nakatakas sa kamatayan. Sino nga ba ang gumawa? Kahit ang sandata ng emperador ay hindi sila maprotektahan, ang gumawa ay hindi basta-basta. Ang Jinwu at Qilin ay walang ganitong kakayahan. Ang dakilang emperador ay natutulog. Hindi ko pahihintulutan ang sino man na banta ang paghahari ng dakilang emperador. Kung sino man sila, papabayad ko sa kanila ang halaga. Namatay ang lampara ng kaluluwa ng pinuno. Mga malalakas sa angkan pumunta agad sa banal na templo para magtipon. Patay na ang pinuno ah. Imposible. Ang pinuno ay may hawak ng sandata ng emperador. Sino ang makakapatay sa kanya? Pinuno, sa wakas ay nagising na kayo. Ikalawang matanda at ikatlong matanda. At ang lampara ng kaluluwa ng pinuno ay namatay din. Ano ang nangyari? Ang ating angkan at ang angkan ng lumilipad na ahas ay pinalibutan at pinatay ang angkan ng tao. Dapat panalo na tayo. Ngunit biglang lumitaw ang isang banal na katawan sa banal na bundok ng tao. Pagkatapos mamatay ang dakilang santo ng angkan, ang pangunahing matanda at ikalawang matanda ay sunod-sunod na pumunta upang tumulong. Pagkatapos personal na kumilos ang pinuno dala ang sandata ng emperador. Ang ibig mong sabihin ay patay na lahat sila? Ako ang banal na katawan ng angkan ng tao.
Ngayong araw inaanyayahan ko ang lahat ng angkan ng puting tigre na sumama sa akin sa daan patungo sa kamatayan. Sinabi ko na ang aking anak ang humahawak sa sandata ng emperador. Paano siya madaling mamamatay? Kayo pala ang nasa likod ng masamang gawa na ito. Talagang ang mga taksil kayo. Huwag kang mag-alala, sandali lang. Makikita mo na ang iyong anak. Sa daan ng kamatayan, magsasama kayo ng iyong anak. At least may kasama kayo sa isa't isa. Isang maliit na banal na katawan ng angkan ng tao lang. At niyan ay natakot kayo at ipinagkanulo ang dakilang emperador. Akala nyo ba talaga siya ang Emperador Qin mula 20,000 taon na ang nakalipas? Ngayon, ang batang ito ay hindi makakaligtas ngayon. Mamatay ka? Ang sandata ng emperador ng inyong angkan ng puting tigre ay maganda palang gamitin. Ikaw, bakit mo kayang kontrolin ang gintong espada ng pagwasak ng daigdig? Bakit ka nagulat? Isang sandata ng emperador lang. Sino ka ba talaga? Ang tanga, hindi pa niya alam. Bumalik si Emperor Qin. Talagang si Emperor Qin na kinatatakutan ng lahat. Emperor Qin, ang aming angkan na kilin ay may malalim na away sa angkan ng puting tigre. Pahintulutan mo akong kumilos. Gusto kong personal na lipulin ang angkan ng puting tigre bilang pag-alala sa aking anak. Ikaw, si Emperor Qin, imposible. Dapat ay patay na siya 20,000 taon na ang nakalipas. Sino nagsabing patay na ako? Hindi, imposible. Hamak na lahi ng tao, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Paano ninyo nagawang patayin ang aming sinaunang maharlikang angkan? Hindi kayo lumuhod sa akin? Mukhang hindi sapat ang pagpatay namin sa inyo. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Walang pangalan, hindi karapat-dapat alalahanin. Ito si Emperor Qin. Noong unang panahon, ang inyong dragon clan na Azure Dragon na pinakamataas ay namatay sa kanyang kamay. Nagkukunwari ka, karapat-dapat ba siyang tawaging Emperador Qin? Patay na yung Emperador Qin noong 20,000 taon. Isang labi ng angkan ng tao ginagamit ang pangalan para takutin ako. Kayo mga taga-angkan ng dragon ay sobrang mayabang pa rin. Lipulin? Naniniwala ka na ba ngayon? Ano naman kahit ikaw si Emperador Qin, ito ang ngayon, hindi mo ito panahon. Maghihiganti para sa akin ang dakilang emperador ng tunay na dragon. Mangahas ka bang patayin ako? Tiyak na mali po lang ang angkan ng tao. Ang ingay mo? Kung hindi dahil sa pagbabalik ni Emperador Qin, bakit kami yuyuko? Hindi mo ba ito nauunawaan? Nasayang ang libu-libong taon ni Aokang, hindi sa hindi niya naiintindihan, ayaw lang niyang maniwala. Matagal nang nasa itaas ang angkan ng dragon. Nakalimutan na nila ang paggalang at paghanga. Tapos na ang angkan ng puting tigre. Lahat ng taga-angkan ng puting tigre makinig sa utos. Ang angkan ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Kailangan nating gisingin ang kalooban ng dakilang emperador sa sandata ng emperador. Iyan ang tanging paraan para mabuhay. Isasakripisyo ko ang aking sarili. Muling bumangon kalooban ng emperador. Talagang kahanga-hanga ka, Emperador Qin. Ang kalooban ng dakilang emperador ay may ganap na kapangyarihan ng dakilang emperador. Kahit gaano ka kalakas, ngayon hindi ka makakatakas sa kamatayan. Pumunta ang dakilang emperador. Lahat ay yumuyuko. Matagal na akong natutulog. Nag-aalala ako na walang magpapahinga ng aking katawan. Ang maliit na puting pusang ito ay dumating sa tamang oras. Tumahimik ka. Paano mo nilapastangan ang dakilang emperador? Palagi kong naririnig
na ang dating Emperador Qin ay humarap sa 3 emperador. Pinatay niya silang lahat mag-isa. Ngayon sa wakas ay nakikita ko ito ng personal. Kung ito ay ibang tao, tiyak na mamamatay. Ngunit nakatayo doon ay si Emperador Qin. Anong Emperador Qin? Sa harap ng dakilang emperador, ganyan lang siya. Ang tunay na dakilang emperador ay dumating. Kahit siya, papatayin ko rin. Isang maliit na natitirang kalooban lamang. At nangahas kang magsalita ng walang galang sa harap ko. Imposible ito. Tara, pumunta tayo sa angkan ng ahas na lumilipad. 20,000 taon na natutulog, ang lakas ni Emperador Qin ay mas malakas pa kaysa dati. Si dakilang emperador ng tunay na dragon ay matatapos na. Balita lang na dumating, nasira ang angkan ng puting tigre. Walang nakaligtas itaas man o ibaba. Ano? Ang angkan ng puting tigre ay maraming makapangyarihang manlalaban at mayroon pa silang sandata ng emperador na nagbabantay. Sino ang makakawasak sa kanila? Baka naman nagalit sila sa dakilang emperador ng tunay na dragon? Imposible, ang dakilang emperador ay nasa pagmumuni mula pa noon. Hindi na siya nagpakita sa loob ng 300 taon. Kapwa sila, sinaunang maharlikang angkan. Bakit gagawin iyon ng dakilang emperador? Ang gumawa ay ang banal na katawan ng angkan ng tao, si Emperador Qin. 20,000 taon na ang nakalipas, sinupil niya ang 9 na langit na mundo. Ang Emperador Qin na tumingin sa lahat ng lahi. Imposible. Hindi ba dapat patay na siya? Kung siya nga iyon, ang angkan ng puting tigre ay hindi na... Ang kalooban ng dakilang emperador sa sandata ng emperador ng puting tigre ay nagising na, ngunit kahit na ganoon, bura pa rin ito sa kanyang kamay. Sa mundong ito ngayon, maliban sa dakilang emperador ng tunay na dragon, wala nang makakapigil sa banal na katawan ng angkan ng tao na si Emperador Qin. Matandang ninuno. Sa mga nakaraang taon, sa pagpatay ng angkan ng tao, kami ng angkan ng puting tigre ang pinakamabagsik. Ngayon, ang angkan ng puting tigre ay nawasak na. Susunod na tayo sigurado. Mas mabuting magpadala agad ng mensahe sa dakilang emperador. Tapos na. Nandyan na ang isang iyon. Ang angkan ng ahas na lumilipad ay pumatay ng angkan ng tao. Ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ngayon lilipulin ko ang angkan ng ahas na lumilipad upang aliwin ang mga kaluluwa ng aking angkan ng tao. Ako ay pretendente sa emperador ng ika-7 antas sa harap niya. Hindi man lang ako makaisip na lumaban. Kung siya ay kumilos tulad ng ginawa niya sa angkan ng puting tigre. Ang angkan ng ahas na lumilipad ay tiyak na mawawala ngayon. Angkan ng ahas na lumilipad, alam ba ninyo ang inyong sala? Yuanling, nung pinatay mo ang angkan ng tao, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Emperador Qin, ang pagpatay sa angkan ng tao ay hindi talaga ang kagustuhan ng aming angkan. Lahat ay pinilit ng angkan ng dragon. Ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay nagpahirap sa lahat. Ang aming angkan ay walang lakas para lumaban. Kami ay napilitang sumunod. Mangyaring Emperador Qin, magpakita ng awa. Bigyan ang angkan ng ahas na lumilipad ng pagkakataong magbago mula ngayon. Ang angkan ng ahas na lumilipad ay maglilingkod sa Emperador Qin magpakailanman. Talagang isang matandang iyan marunong yumuko at magpakatotoo. Patayin. Jin Wukilin, pareho kayong kasapi ng sinaunang maharlikang angkan. Ngayon, tinutulungan ninyo ang angkan ng tao na patayin ang maharlikang angkan? Kapag nagising na ang dakilang emperador ng tunay na dragon, hindi kayo tatakasan nito. Kahit gaano pa kayo kalaki ang ginawa, sa paningin ng angkan ng tao, mga aso lang kayo. Bakit? Sumuko na ang aming angkan? Ang kaya nilang gawin, kaya rin naming gawin. Bakit hindi bigyan ng pagkakataon ang angkan ng ahas na lumilipad?
Kung ang isang pag-amin ay katumbas ng buhay, paano ko haharapin ang mga kaluluwa ng angkan ng tao na namatay ng malupit? Mula nang patayin ninyo ang angkan ng tao, dapat ninyong maunawaan na ang angkan ng ahas na lumilipad ay tiyak na mawawala. Huwag kayong mag-alala, ang angkan ng Dragonman o ang dakilang emperador ng tunay na dragon sa lalong madaling panahon, sasama sila sa inyo. Chinyang, kahit mawala ang aming angkan, hindi ka namin hahayaang maging masaya. Mawawala na ang aming angkan, pakiusap, dakilang emperador, gumising ka at patayin ang mga kaaway. Napakahina ng kalooban ng dakilang emperador, malayo ito sa dakilang emperador ng puting tigre. Ang kalooban ng dakilang emperador ay parang siya mismo ang dumating. Maliban sa dakilang emperador, walang dapat na makakalaban. Pero si Emperador Qin, isang galaw lang, natalo niya ito. Gaano na ba siya kalakas ngayon? Kahit ang kalooban ng dakilang emperador ay hindi siya mapigilan. Mukhang ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay maaaring hindi katapat ni Emperador Qin. Tama ang landas na tinahak namin ni Jinwoo. Ito ang inyong pinakamalaking sandata? Napakadaling talunin. Imposible. Imposible. Hindi ikaw ang banal na katawan ng angka ng tao. Anong uri ka ng halimaw? Ang sinaunang maharlikang angkan ay maghihiganti para sa amin. Oo, ang dakilang emperador ng tunay na dragon ang tunay na pinuno sa panahong ito. Tiyak na maghihiganti siya para sa amin. Ikaw at ang angkan ng tao ay tiyak na mamamatay. Ang angkan ng tao ay tuluyang mawawala sa siyam na langit na mundo. Guro, si Emperador Qin ay naghiganti para sa inyo. Ang ating angkan ng tao ay may pag-asa na. Tapos na ang panahon ng pang-aapi ng sinaunang maharlikang angkan. Qinzu, ito ang pinuno ng bulwagan ng kawalan. At siya rin ang pinakamalaking traidor ng angkan ng tao. 8,000 taon na ang nakalipas. Ang angkan ng tao ay nasa kasagsagan nito. Ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay hindi pa nasa tamang landas. Noong panahong iyon, ang angkan ng tao ay may isang pambihirang henyo na tinatawag na tunay na tao ng makalangit na espada. Mula nang siya ay lumitaw, nangingibabaw siya sa dakilang emperador ng tunay na dragon. Kung walang aberya, siya dapat ang taong nasa tamang landas. Ngunit ang taong ito, bagaman kasapi ng angkan ng tao, ay nakipagsabuatan sa sinaunang maharlikang angkan at nagkaisa upang palibutan at patayin ang tunay na tao ng makalangit na espada. Pagkatapos noon, dinala niya ang sinaunang maharlikang angkan upang patayin ang angkan ng tao. Sa loob ng 8,000 taon, ang angkan ng tao ay halos nawala, mga bangkay na parang bundok, dugo na parang ilog. Ganap na banal na katawan, pinatay ang sinaunang kataas-taasan. Sa isipan lang, binura ang kalooban ng dakilang emperador. Kaya naman ikaw ay itinuturing na pinakadakilang henyo sa lahat ng panahon. Chindi, ikaw ay mas kahanga-hanga kaysa sa mga alingaw-ngaw. Sumali ka sa amin, ano sa tingin mo? Kung sasali ka sa amin, hindi lang basta maging dakilang emperador ng tamang landas, kahit ang pagiging immortal ay hindi imposible. Mabubuksan natin ang daan patungo sa pagiging immortal, tumuntong sa kaharian ng immortal, makita ang tunay na walang kamatayang mundo. Kaya pala ang sinaunang maharlikang angkan ay walang takot na kumilos, pumatay sa ating angkan ng tao. Sa likod pala ay mga daga kayong nagtatago sa imburnal. Mukhang 20,000 taon na ang nakaraan, kulang pa ang aking mga pinatay. Bulwagan ng pagbabalik. Kahit sa mga sinaunang aklat ng aming angkan ng kilin, ay wala gaanong tala. Chinyang, akala mo ba ngayon ay 20,000 taon na ang nakaraan? Ang panahong ito ay hindi na ikaw ang makapaghahari. Ang mga tao ay alam lamang na ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay naghahari sa siyam na langit, pinipigilan ang lahat ng lahi. Ngunit hindi nila alam na sa aming paningin, ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay isa lamang aso. Emperador Qin, tunay kang walang kapantay. Kahit na ang kasalukuyang dakilang emperador ay maaaring hindi pa rin katapat mo. Naisip mo na ba kahit na mas malakas ka pa sa dakilang emperador, sa huli isa ka lang may hangganang nilalang. Kahit gaano kalakas, tatanda ka rin, mamamatay ka rin, at hindi ka maaaring manatili sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit kami ay iba. Kung nais mong sumali sa bulwagan ng pagbabalik upang maging immortal at hanapin ang daan, ang buhay na walang hanggan at kawalan ng kamatayan ay hindi na isang pangarap lamang. Qinzu, huwag kang maniwala sa kanya.
Isang grupo ng mga naghihingalo na mga daga na nagtatago sa dilim lamang. Bakit ako maniniwala sa inyo? Mukhang may malaking maling pagkaunawa si Emperador Qin sa aming bulwagan ng pagbabalik. Wala yon, basta't magbago ang isip ni Emperador Qin, ang pinto ng bulwagan ng pagbabalik ay laging bukas para sa iyo. Kaysa sumali sa inyo, mas gusto ko na lipulin kayo. Wala akong pakialam kung sino ang namamahala sa bulwagan ng pagbabalik ngayon. Sabihin mo sa kanya, sa lalong madaling panahon, ako, Qin Yang, ay personal na pupunta sa bulwagan ng pagbabalik. At personal kong wawasakin kayo ng tuluyan. Panginoong Emperador Qin, ano ba talaga ang bulwagan ng pagbabalik? Kahit ang aming angkan ng Kailin sa aming mga sinaunang aklat ay halos walang record nito. Bakit hindi ko pa ito narinig? Isa lamang silang grupo ng mga matatandang hindi tumatanggap na sila ay mamamatay. Isang grupo ng mga daga na para mabuhay, gagawin ang lahat. Noong nakaraan ang madilim na kaguluhan ay pinasimulan nila. Kung ang bulwagan ng pagbabalik ay talagang nilikha ng sinaunang kataas-taasan, bakit nila sinusuportahan ang pagiging dakilang emperador ng tunay na dragon at saka ang pinuno ng bulwagan ng kawalan ay ganoon na lamang ang paghamak kay dakilang emperador ng tunay na dragon sa kanilang paningin ba? Ang isang dakilang emperador ay ganoon lang dahil ang emperador ngayon ay hindi na ang tunay na pinuno ng siyam na langit na mundo. Noong naging dakilang emperador ang Gintong Uwak, pinigilan ko rin siyang tumaas. Sa huli namatay siya pagkalipas ng 10,000 taon, hindi pa rin nakatakas sa kamatayan. Kung si dakilang emperador ng tunay na dragon ay hindi itinuturing na pinuno, sino kaya ang nasa likod niya? Sino kaya? Hindi pa alam. Maaaring ilan sa mga sinaunang kataas-taasan na binaligtad ang panahon bumalik sa kanilang kasikatan. O maaaring may mas mataas na nilalang na nakialam sa siyam na langit na mundo. Mas mataas pa. Halimbawa, ang kaharian ng immortal. Kung sangkot nga ang kaharian ng immortal, Tayo. Wala na ba tayong karapatang lumaban? tumahimik ka si Emperador Qin ay walang kalaban-laban. Kahit isang tunay na immortal ay maaaring supilin. Hindi mali ang sinabi ni Kilin. Immortal lang. Wala namang kahanga-hanga. Ama Qin, may nangyari sa teritoryo ng angkan ng tao. Biglang lumitaw ang maraming sinaunang maharlikang angkan sa siyam na lalawigan ng Silangang Ilang. Ngayon, ang natitira pang teritoryo ng angkan ng tao ay sinasalakay ng husto. Ang sinaunang maharlikang angkan ay maraming kasamaan. Ang angkan ng Gintong Uwak ay handang sumunod kay Emperador Qin upang lipulin ang mga demonyo, upang ibalik ang malinis na mundo para sa angkan ng tao. Ang angkan ng Kailin ay handa ring maglingkod kay Emperador Qin ng buong sipag. Pinapayagan. May utos ang pinuno. Ang mga nasa itaas ng banal na antas ay magtipon sa templo. Nag-utos ang pinuno. Pupunta kami agad sa Silangang Ilang para tumulong sa angkan ng tao. Patayin ang mga naghihimagsik na sinaunang maharlikang angkan. Punong matanda, tama ba ang narinig ko? Hindi ba tayo ang sinaunang maharlikang angkan? Sa tingin ko, hindi ang pinuno ang nalilito, kundi ang punong matanda ang nalilito. Tahimik, ang pinuno ay may dakilang kakayahan at estratehiya. Hindi ninyo kayang hulaan. Ang banal na katawan ng angkan ng tao ay muling nabuhay. Ang angkan ng tao ay nakatakdang bumalik sa tuktok ng lahat ng angkan. Punong matanda ang sinasabi mo, ibig mo bang sabihin 20,000 taon na ang nakalipas na nagtulak kay dakilang emperador ng Gintong Uwak na malungkot na mamatay? Ang isa na nag-iisang pumatay sa 3 sinaunang kataas-taasan. Maliban sa isang ito, sino pa ang karapat-dapat na igalang ng pinuno ng ganito? Ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay walang halaga, hindi sapat sa harap ng taong ito. Punong matanda, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang ayaw ang mga sinaunang maharlikang angkan na iyon. Tama. Sa buong buhay ko, pinakakinamumuhian ko ang mga nangaapi ng mahihina. Tara na. Hamak na angkan ng tao. Isang sira-sirang pormasyon lang, akala mo mapipigilan ako? Kapag nasira na ang malaking pormasyon, iyon ang araw ng pagkawasak ng banal na lupa ng pinakasimula. Ang sinaunang maharlikang angkan ay napakapangahas. Naglakas loob na pumatay ng mga inosente sa teritoryo ng angkan ng tao. Ngayon, para sa angkan ng tao, ako mismo ang magwawasak sa inyong mga peste. Gintong Uwak, ikaw ang pinuno ng Gintong Uwak.
Alam mo ba ang sinasabi mo? 20,000 taon na ang nakararaan. Ang madilim na kaguluhan ay tumama sa siyam na langit. Ang sinaunang kataas-taasan ay nanghuhuli ng mga nilalang. Kung hindi dahil sa matatapang na mandirigma ng angkan ng tao na nakipaglaban hanggang kamatayan. Kung hindi dahil kay Emperador Qin na sumugpo sa kadiliman. Ang angkan naming kilin ay naging pagkain na ng kataas-taasan. May utang na loob ang angkan ng tao sa aming angkan. Ngayon ay pinapatay ninyo ang angkan ng tao. Paano ko ito pababayaan? Ngayon ay gagawin ko ang katarungan sa pangalan ng langit. Papatayin ko kayong mga walang kapatawaran na kriminal. Kayong dalawang taksil, hindi kayo pakakawalan ng sinaunang maharlikang angkan. Kayo man o ang mga angkan na nasa likod ninyo, tiyak na wawasakin ng dakilang emperador ng tunay na dragon, ang 8 sinaunang maharlikang angkan. Ituturing nila ang inyong dalawang angkan bilang pagkain magiging hayop na nasa mesa. 8 sinaunang maharlikang angkan, mukhang hindi mo pa alam. Ang angkan ng puting tigre at angkan ng ahas na lumilipad ay nalipol na. Hindi magtatagal. Ang inyong angkan ng dragon ay susunod din sa kanila. Pagbaba ninyo, makakasama ninyo ang 2 angkan na iyon. Mga kalahi, tapos na ang madilim na panahon, ang haligi ng aming angkan ng tao, ang banal na katawan na sininunukin ay nagising na. Tigil, hayop. Mahigit 100 taon lang ang pagsasanay at pumasok na sa ika-8 baitang ng dakilang santo magaling ang talento. Bigyan ka ng 1,000 taon, baka may kwalifikasyon ka nga upang maging dakilang emperador, sayang, ipinanganak ka sa maling panahon. Punong matanda ng Jinwu, alam mo ba ang ginagawa mo? Taksil, ang ginawa mo ngayon, tiyak na papatayin ka ng maharlikang angkan. Hindi ko alam kung mamamatay ako, pero tiyak na mamamatay ka ngayon. Kaibigan, huwag mag-alala, iba kami sa mga hayop na iyon. Mabuti kami sinaunang maharlikang angkan. Nasaan ang dakilang emperador ng tunay na dragon? Nasaan naman ang iba pang sinaunang maharlikang angkan? Ang 10 sinaunang maharlikang angkan ay hindi pwedeng tayo na lang 3 angkan ang natitira, di ba? Tama ka naman. Nagising ang banal na katawan ng angkan ng tao, si Emperador Qin. Ang 2 angkan ng White Tiger at Flying Snake ay nalipol na. Ang 2 angkan ng Golden Crow at Kilin ay nagtaksil na. Tungkol naman sa angkan ng immortal na apoy na ibon, sila at ang angkan ng dragon ay hindi magkasundo. Si Huang Mingyue ay may malapit na relasyon kay Emperador Qin. Ngayong bumalik na si Emperador Qin, sa tingin mo ba ay kikampi sila sa atin? Malugod naming tinatanggap ang pagdating ng dakilang emperador. Isang banal na katawan lang ng angkan ng tao at ganyan kayo katakot. Bilang pinuno ng maharlikang angkan, Na dapat ay nasa itaas ng lahat. pero ang bababa pala ng inyong pag-iisip, talagang binigo ninyo ako. Isang banal na katawan lang, hindi ito sapat. Kapag gumalaw ang dakilang emperador, Anong banal na katawan? anong Emperador Qin? Lahat ay walang halaga. Madaling sabihin, kung ganoon kadali, bakit pa tayo tinawag ng dakilang emperador? Wala lang siyang kasiguraduhan, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng sandata ng emperador natin para sabay na patayin si Emperador Qin. Dakilang emperador, ang banal na katawan ng angkan ng tao ay lubhang mapangahas. Ang mga angkan ng Jinwu at Qilin ay sunod na tumakas. Ang makalangit na trono ay dumanas ng matinding pagkawala 5 rehiyon ng 9 na langit na mundo. Ngayon, ang silangang ilang at gitnang lalawigan ay naibalik na ng angkan ng tao. Kung hahayaan pa itong umunlad,
Ang buong siyam na langit na mundo ay mapupunta sa kamay ng angkan ng tao balang araw. Ang banal na katawan ay napakalakas, kahit ang kalooban ng dakilang emperador ay hindi makahahadlang. Hinihiling namin kayo mismo ang kumilos, dakilang emperador, patayin ang banal na katawan upang maisalba ang sitwasyon. Dakilang emperador, kung hahayaan pa natin ito ang 10,000 taong plano ay masisira sa isang iglap. Ang talagang nakakatakot sa angkan ng tao ay isang banal na katawan lamang kung maaalis lamang si Emperador Qin. Ang angkan ng tao ay tiyak na magkakawatak-watak at hindi na makakalaban. Hindi naman siguro natatakot ang dakilang emperador? Kung kahit ang dakilang emperador ay hindi mapigilan si Emperador Qin. Dapat na akong magplano ng maaga. Ang dalawang angkan ng Jinwoo at Qilin ay nagtaksil sa makalangit na trono. Ang angkan ng immortal na apoy na ibon ay sumuway sa utos at nagpakasasa. Mula ngayon lahat sila ay ituturing na traidor. Ang mga traidor ay papatayin ng walang awa. Kayo ay umalis na. Ngayon din, unahin ninyong linisin ang mga traidor na ito para sa akin. Kapag naalis na ang lahat ng traidor, ako mismo ang papatay kay Emperador Qin, ang banal na katawan ng angkan ng tao, at tuluyang burahin ang buong angkan ng tao. Emperador Qin, pagkatapos ng maraming araw, nabawi na natin ang gitnang lalawigan at silangang ilang. Ang mga natitira sa sinaunang maharlikang angkan ay pinalayas lahat ngayon. Sa 5 rehiyon ng siyam na langit na mundo, ang natitira na lang ay ang kanlurang disyerto, hilagang rehiyon at timog hangganan na hindi pa nalilinis. Ang mga malalakas ng angkan ng tao, ilang natitira ngayon? Sa mga nakaraang taon, ang angkan ng tao ay pinatay ng husto ng hina ng labis. Ang lakas ay hindi na umaabot sa isang bahagi ng dati. Ngayon, ang dakilang santo ay napakabihira na. Ang pretendente sa emperador ay halos wala na, gayunpaman narinig ko dati. Ang angkan ng immortal na apoy na ibon sa mga taong ito ay lihim na nagpoprotekta sa ilang bahagi ng angkan ng tao. Kung may natitira pang tunay na yaman, malamang na nasa kanila iyon. Noong araw, ang sinaunang maharlikang angkan ay nais na lubusang lipulin ang angkan ng tao sa gitnang lalawigan. Ang angkan ng immortal na apoy na ibon ay minsang sumalungat sa presyo ng angkan ng dragon at sa pilitang nagligtas ng isang grupo ng mga tao dahil dito. Ang dalawang angkan ay muntik nang makipaglaban doon mismo. Ninuno Qin, totoo nga ito. Noong tumakas ako noon ay nagtago rin sa ilalim ng proteksyon ng angkan ng immortal na apoy na ibon. Kung hindi, namatay na sana ako sa kamay ng sinaunang maharlikang angkan. Kaya, dahil kay Mingyue, Nagising na ang dakilang emperador ng tunay na dragon, itinalaga na niya ang angkan ng gintong uwak, ang angkan ng kailin at ang aming angkan ng immortal na apoy na ibon, lahat bilang mga taksil. Ngayon ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay personal na kumikilos patungo sa sinaunang lupain ng 3 angkan at nais na lubusang wasakin ang 3 angkan. Emperador Qin, ang aming angkan ay nasa panganib, mangyaring tumulong. Dahil ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay personal na kumilos, tiyak na may layuning lipulin ang aming angkan. Kung wala ang Emperador Qin na mamamahala, ang aming 3 angkan ay malamang na mapahamak ngayon. Ako ay sunod-sunod na lumipol sa 2 angkan ng White Tiger at Flying Serpent. Ang tunay na dragon bilang kasalukuyang dakilang emperador ay hindi nangahas lumapit sa akin. Sa halip ay nagalit lamang sa inyong 3 angkan. Ang ganitong nilalang ay karapat-dapat bang tawaging emperador? Ang dakilang emperador ay dapat supilin ang kadiliman at protektahan ang sangkatauhan. Ang isang duwag na tulad niya na nananakot sa mahihina at naglalabas ng galit sa iba ay isang kahihiyan sa dakilang emperador. Ngayon, ako mismo ang papatay sa kanya para malaman ng 9 na langit na mundo na hindi sino mang walang kwenta ay karapat-dapat umupo sa trono ng emperador. Tama ang sinabi ni Emperador Qin. Ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay nasa harap mo. Para lang itong liwanag ng alitaptap. Wala itong kabuluhan. Ano ba ang dakilang emperador ng tunay na dragon? Isang bulating gumagapang lang sa putik. Paano ito maihahambing kay Emperador Qin? Si Ninuno Qin ang tunay na malakas. Nagagawa nitong yumuko ang mga pinuno ng 2 angkan. Isipin mo nga, ang Ninuno Qin noong araw ay isang nilalang na pumipigil sa lahat ng panahon. Kung hindi natulog ang Ninuno Qin, wala sanang pagkakataon ang mga halimaw na maghari hanggang ngayon. Ang 2 ito
ang kakayahan sa pagsipsip ay lalo nang nagiging bihasa. Pero masarap naman sa tenga. Kayo dalawa, bawat isa ay magdala ng inyong mga tao pabalik sa lupaing ninuno upang salubungin ang mga kaaway na darating. Kung makatagpo kayo ng hindi mapagtatagumpayan, durugin ang selyong ito. Maraming salamat, Emperador Qin. Dahil may tatak ito, wala na tayong alalahanin. Tungkol naman sa dakilang emperador ng tunay na dragon, ako mismo ang haharap sa kanya. Tingnan natin kung gaano kahusay ang emperador na ito. Sana hindi ako masyadong mabigo. Lolo, ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay papalapit na sa ating lupang sinilangan. Dumating ba talaga si Emperador Qin? Darating siya. Huang Mingyue? Ako mismo, ang emperador, ay dumating na. Bakit hindi ka lumabas at humarap sa akin? Akala ko kung sino ang dumating. Isang taong umaasa sa isang grupo ng mga matatandang itinulak sa posisyon na puppet. Si Qin Yang ay pumatay sa dakilang matanda ng iyong angkan ng dragon sa ilalim ng iyong mga mata. Hindi ka nangahas na lumitaw. Si Qin Yang ay nagwasak sa dalawang angkan, White Tiger at Flying Snake. Wala ka pa ring lakas ng loob na magsalita. Ngayon ang aking angkan ng immortal na apoy na ibon ay hindi sumusunod sa iyong utos. Ikaw naman ay may lakas ng loob na pumunta rito at magpakita ng pagbabanta. Isang walang kwentang tao na nang-aapi sa mahihina pero takot sa malakas. Karapat dapat ka bang magpanggap na dakilang emperador sa harap ko? Isang maliit na banal na katawan ng angka ng tao. Ako, ang emperador, ay haharap dito mamaya. Bago iyon, una, wawasakin ko ang iyong angkan ng immortal na apoy na ibon. Tama, kung hindi ako nagkakamali, ikaw at si Chindi ay may malalim na relasyon. Halos magkasintahan na kayo. Kung papatayin kita sa harap niya, sa tingin mo ba ay mababaliw siya? Buti naman at nagising ka na. Totoo pala ang mga chismis. Si Lao Tzu pala ay talagang kabiyak ni Chindi. Chindi, sa wakas ay lumabas ka na. Talagang ganyan ang utak ng taong ito. Oh, may problema talaga ang isip niya. Tumahimik ka, sa bibig ka lang magaling. Ang dahilan kung bakit hindi kita hinanap noon pa ay alam kong magtatago ka talaga. Tulad noong 20,000 taon na ang nakalipas noong gustong patayin ka ng kataas-taasang dragon ng aming lahi, hindi ka ba nagtago? Kaya't hinanap ko si Feng Huang Mingyue. Dahil alam ko kapag pinatay ko siya, siguradong lalabas ka. Itong maliit na uod ay wala ng pag-asa. Naniniwala ka talaga sa ganyang bagay? Mahina talaga ang utak niya. Kung hindi siya pipiliin ng mga matatanda bilang puppet. Ang emperor ay hindi dapat insultuhin. Ngayon, isasama ko kayo sa ibaba. Masyado kang mahina. Isang emperador na kayang kontrolin ng sinaunang kataas-taasan. Hindi ka dapat tawaging emperador. Lolo, iligtas mo ako.
Binuksan na ang pormasyon ng lubos na pagwasak ng immortal. Kahit ang tunay na immortal ay mamamatay kapag pumasok. Chinyang, malakas ka nga. Pero gaano man kalakas, sa harap ng pormasyong ito, mamamatay ka rin. Sa wakas ay may ipinakita kang may kabuluhan. Mabuti. Ito ang nararapat kong seryosohin. Seryoso, walang saysay. Ang Xianxue Formation ay pumapatay kahit ng mga immortal. Pabayaan mo pa ang isang ganap na banal na katawan na tulad mo. Chinyang, kung gusto mong sumali sa bulwagan ng pagbabalik, maaari ka naming bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ama, bakit mo siya pakakawalan? Tumahimik ka. Hindi ito bagay na dapat mong pakialaman. Isang dakilang emperador na dapat iginagalang, parang aso na inuutusan ng kung saan-saan. Kaya naman tinatawag na kahihiyan ng dakilang emperador. Kumusta ang kapangyarihan ng Xianxue Formation? Chinyang, alam mo ito higit sa kanino man. Ito ang iyong huling pagkakataon. Kung sasang-ayon ka, magkakaroon ka ng karapatang itanong ang daan ng immortalidad. Kung hindi sasang-ayon, kamatayan. Daga sa kanal. Sa tingin mo ba, sa pagtatago sa likod ng formation ay ligtas ka na? Noong una nakatakas ka dahil nagtago ka ng malalim. Ngayon sisirain ko muna ang formation na ito. Pagkatapos kayong mag-ama ay mamamatay na. Kamaw ng emperador ng langit. Ano? Imposible. Imposible ito. Ang Xianhui Array ay kahit si dakilang emperador ay nahihirapan. Kahit ang tunay na immortal ay kailangang yumuko. Ikaw, isang ganap na banal na katawan. Bakit mo ito kayang wasakin? Sino nagsabing ganap na banal na katawan lang ako? Tianfa, anong hinihintay mo? Kung hindi ka maglubos na pagtaas, tayong dalawa ay mamamatay ngayon. Kahit maglubos na pagtaas ako, mamamatay din ako. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Hindi ako sasama. Ang mga sinaunang kataas-taasan, kapag maglubos na pagtaas, pansamantalang makakabalik sa estado ng emperador. Ang kapalit, mamamatay pagkatapos ng laban. Ito ang huling alas mo. Noong una, ikaw ang pumilit sa tatlong kataas-taasan na maglubos na pagtaas. Pero ikaw ay nagtago sa likod at nabuhay. Ngayon, ikaw na ang susunod. Kahit mamatay ako, hihilahin kita pababa sa ilalim ng lupa. Sabay tayong mamatay. Karapat-dapat ka ba? Patay na ang tatay mo. Ngayon, ikaw na. Emperador Qin, huwag mo akong patayin. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Maaari kitang paglingkuran na parang alipin. Humihingi lang ako ng awa. Huwag mo akong patayin, itong tao. Talagang dakilang emperador. Hindi ko rin masabi. Noong una may itsura pa siyang dakilang emperador. Ito ang dakilang emperador na sobrang kinakatakutan natin nun. Ang liit naman ng loob niya. Ang gulo ng isip niya. Ganito na lang, wag na nating sabihing dakilang emperador. Kahit isang ordinaryong angka ng dragon ay hindi ganyan. May kakaiba. Ang galing naman ng antas niya. Pero ang ugali, hindi talaga katulad ng isang emperador. Tingnan ko kung ano ka talaga. Talagang may problema, ikaw ang nasa likod ng bulwagan ng pagbabalik. Talagang matalino si Emperador Qin. Mabilis mong nakita ang palatandaan. Kung ganoon, hindi na kailangang magtago. Alam ko ang isang daan patungo sa pagiging immortal. Kung gusto mong makipagtulungan sa akin. Maaari nating buksan ang daan patungo sa immortalidad. Sabay tayong pumasok sa kaharian ng immortal.
Ano ang nagpapaisip sa'yo na ako ay katulad ninyong mga daga sa imburnal o bulag sa pagiging immortal? Ang pagiging immortal, para sa akin, ay hindi naman mahirap. Tiwala si Emperador Qin, hanga ako. Ang pagiging immortal ay napakahalaga sa akin. Pakiusap, Emperador Qin, huwag nang makialam dito. Magkahiwalay tayo. Simula na ngayon, hindi tayo makikialam sa isa't isa, okay? Ang ganda ng iniisip mo, pero wala kang karapatang magpahinto sa akin mula nang itaas mo ang espada laban sa angkan ng tao. Tiyak na mamamatay ka. Nagbuhos ng dugo sa Tianlu. Bumagsak ang dakilang emperador. Patay na ang dakilang emperador ng tunay na dragon. Tapos na kayo. Dahil patay na ang dakilang emperador ng tunay na dragon, si Emperador Qin ang dapat maging pinuno. Lahat ng mga tao ng Xuanwu, ihulog agad ang inyong mga armas. Sumunod sa pamumuno ni Emperador Qin. Matalas ang desisyon mo. Hindi ako tanga. Tigil, sumusuko kami. Chukwi, ikaw rin ay magiging traidor. Patay na ang tunay na dragon. Wala na ang pag-asa. Ayokong sumama sa isang patay na ilibing. Patay na ang dakilang emperador ng tunay na dragon. Bakit ka pa nagtatrabaho para sa kanya? Hindi iyan katapatan. Yan ay katangahan. Hindi, mas nakakaawa siya kaysa sa tanga. Wala siyang utak. Mga traidor, ano ang alam ninyo? Kung hindi dahil sa dakilang emperador ng tunay na dragon na nagdomina sa siyam na langit na mundo, ang ating sinaunang maharlikang angkan ba ay magiging pinuno ng siyam na langit na mundo? Kung wala ang emperador, tayo ay mga alipin lamang sa paanan ng angkan ng tao. Pinapatay ng walang awa. Tinatapakan ng walang habas. Kung talagang gusto ng angkan ng tao na alipinin ang lahat ng lahi, matagal na tayong patay. Kung hindi dahil sa dakilang emperador ng tunay na dragon, na nilipol ang lahat, hindi umabot sa ganitong punto ang pagpatay ng Emperador Qin. Matigas ang ulo. Wala nang kabuluhan ang makipag-usap sa basurang ito. Patayin. Kayo dalawang traidor. Ang dakilang emperador ay hindi talaga mamamatay. Hintayin ninyo siyang muling bumangon. Iyon ang oras ng pagkawasak ng inyong dalawang lahi. Naghihintay ako sa inyo sa ilalim. Ang lalaking ito ay sumabog na lang bigla. Napakatanga. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto niya. Sumusuko na ako ngayon. Patawarin kaya ako ni Emperador Qin? Hindi ko alam. Pero kung hindi ka susuko, ang magiging wakas mo ay ang maging tao-tin. Kung alam ko lang, dapat pala maaga palang ginaya ko na kayo. Patay na si Tianlong. Kahit siya ay naglubos na pagtaas, pinatay pa rin siya ng Emperador Qin doon mismo. Ang Emperador Qin ngayon ay mas malakas kaysa 20,000 taon na ang nakaraan. 20,000 taon na ang nakaraan, hindi namin siya mapatay kahit na niligiran namin siya. Ngayon, mas lalong hindi natin siya basta-basta matitinag. Tumigil na dito ang usapang ito. Wala na itong kinalaman sa akin mula ngayon. Hindi na ako sasama. Gusto mong tumakas? Kung talagang darating si Emperador Qin, makakatakas ka ba? Mga tanga, akala nyo ba ay pareho pa rin si Emperador Qin mula 20,000 taon na ang nakaraan? Si Tianlong ay naglubos na pagtaas. Sa huli, pinatay siyang parang asong gubat. Kahit magdagdag pa ng 12 ng kataas-taasan, ano naman ang pinagkaiba? Maligayang pagdating, Panginoon ng Bulwagan. Si Qin Yang ay hindi ordinaryong tao. Ang kapangyarihan sa loob niya na lampas sa mundong ito ay hindi na basta-basta maihahambing sa ordinaryong banal na katawan.
Kung matutunaw ko ito at makuha ang kapangyarihan, magkakaroon ako ng pagkakataong masira ang mga tanikala at marating ang immortalidad, pumasok sa tunay na immortal. Gagalaw ba mismo ang pinuno ng templo? Si Emperador Qin ay hindi masukat ang lalim. Kahit sabay-sabay tayong lumusob, hindi siguradong makakakuha tayo ng kalamangan. Parusa ng langit, bakit ka naging duwag ngayon? Totoo na si Emperador Qin ay isang halimaw. Ngunit kung lahat tayo ay makipagtulungan sa pag-atake, paano niya ito mapipigilan? Noong panahon, 3 sinaunang kataas-taasan ay nagsagawa ng lubos na pagtaas at halos siya ay lubusang mapatay. Ang pagiging immortal ay ang pangarap ko sa buong buhay. Ngayon, ang daan tungo sa immortalidad ay lilitaw na. Paano ko ito palalampasin? Bukod dito kung wala ako. Hindi ninyo mapapatay si Qin Yang. Ipahayag ang aking utos lahat. Gising na lahat. Palibutan at patayin si Qin Yang, lamunin ang kanyang laman at dugo. Sino ang makakasama sa akin upang maging immortal? Ay depende sa laban na ito. Patay na ang dakilang emperador ng tunay na dragon. Tapos na ang lahat. Ano pa bang dapat mong ipag-alala? Baka hindi talaga patay ang dakilang emperador ng tunay na dragon. Imposible. Dugong ulan at bighati. Ito ang tanda ng pagbagsak ng emperador. Nagtataka rin ako. Pero pakiramdam ko, hindi totoo ang namatay na dakilang emperador ng tunay na dragon. Isang kayang mamuno sa 9 na langit na mundo, isang emperador na pumipigil sa lahat ng lahi, ay hindi dapat ganito kahina. Tama. Noon, ang dakilang emperador ng tunay na dragon ay nagmamasid sa 9 na langit at pinipigilan ang lahat. Hindi ganyan ang dati niyang anyo. Kung peke lang siya, saan naman nagtatago ang tunay na dakilang emperador ng tunay na dragon? Hindi ko alam. Pero lalabas din siya sa tamang panahon. Kung hindi siya lalabas, ako mismo ang hahatakin sa kanya palabas. Hindi ko inaasahan na ang mga matatandang ito ay hindi na makapagpigil agad. Ito ay kataas-taasan noong unang panahon. Ang presensyang ito ay ang kataas-taasan noong unang panahon. Mauulit na ang madilim na kaguluhan. Kahit dumating sila ano naman. Noong nakaraan, natalo ni Emperador Qin ang madilim na kaguluhan. At ngayon, mas malakas si Emperador Qin kaysa noon. Dahil ang mga matatandang ito ay naglakas loob na lumabas, sabay-sabay nating silang papunta sa kabilang buhay. Nasaan si Qin Yang? Lumabas ka at mamatay. Buhay pa ang emperador. Kayo'y nangangahas na manggulo? Mukhang ang aral na ibinigay ko sa inyo noon ay hindi pa sapat. Qin Yang, Kung hindi kami nangabala noon, wala kang buhay ngayon. Noon, ikaw mag-isa ay nakipaglaban sa 3 kataas-taasan. at sa huli nilipol mo silang lahat, talagang kahanga-hanga sa buong kasaysayan. Ngunit ngayon, ang mga sinaunang kataas-taasan ay lumalabas na lahat. Wala ka ng pagkakataon. Hindi lang kami. Ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik ay sasali rin. Ang isang iyon Ay halos umabot na sa pintuan ng immortalidad. Lahat tayo ay dating mga dakilang emperador. Ngayon, ang 12 dakilang emperador ay nagkaisa. Kahit ikaw, Qin Yang, ay may 3 ulo at 6 na braso, hindi ka rin makakatakas. Emperador Qin, pinilit mo kaming magkaisa para patayin ka. sa paglipas ng panahon, ikaw lang ang nag-iisa. Sapat na para ipagmalaki mo. Paano ka nakarating? Puro kayong mga walang kwenta. Nasaan ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik? Mali, bakit hindi pa nagpapakita ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik? Itinuturing ba niya tayong mga isasakripisyo para sa paggalugad? Patayin ka, bakit kailangan pa niyang kumilos? Sapat na kami. Noon kayo ay mga sakripisyo. Matapos ang maraming taon, wala pa rin kayong utak.
gumising sa harapan ko. Iniisip mo bang mapoprotektahan ka ng mga walang kwentang ito? Pagkatapos kong gumising, ang unang lilipulin ko ay ang angkan ng puting tigre. Ngayon, papatayin ko ang sinaunang kataas-taasan. Magsisimula ako mula sa iyo. Lalong nakatatakot ang Emperador Qin na ito. Hindi man lang magawa ng White Tiger ang lubos na pagtaas. Hindi pa lumilitaw ang mapapaslang na pinuno ng templo. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis. Sino pa ba? May gusto pang sumugod at mamatay? Natakot na kayo agad? Talagang basura pa rin ang mga basura. Huwag kang magmayabang. Pagdating ng pinuno, tiyak na mamamatay ka. Akala mo ba talaga ililigtas kayo nito? Mula simula hanggang wakas, kayo ay mga itinapon lang niya bilang mga tagatikim ng patibong. At kahit dumating siya, ano naman, ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaligtas. Mula ngayon, sasakupin ko ang lahat ng ipinagbabawal na zona. Lilipulin ang lahat ng sinaunang kataas-taasan. Sa buhay na ito, ako ang banal na katawan ng angkan ng tao. Dudurugin ko ang lahat ng kalaban. Ano ang kinakatakutan ninyo? Siya lang naman iisa. Tanga. Ang kataas-taasang baiho ay parang asong gala sa kanyang kamay. Hinampas hanggang mamatay. Akala mo ba kung sabay-sabay tayong lalaban ay may pag-asa tayong mabuhay? Ang lakas ni Emperador Qin ay nasa antas na hindi mo maisip. Hindi lang ngayon, kahit noong kasagsagan natin, ay maaaring hindi pa rin natin siya matalo. At higit sa lahat, ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Malinaw na ginagawa niya tayong mga taga-sakripisyo. Isinugod muna tayo para mamatay. Qin Yang. Kahit mamatay man ako, hindi kita pababayaan na maging masaya. Lubos na pagtaas. Ito ba ang iyong huling alas? Akala mo bang lubos na pagtaas ay makakapagpabago ng lahat? Kahit kataas-taasan o dakilang emperador? Sa aking paningin, lahat sila ay parang langgam. Ang Emperador Qin ay isang halimaw. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nakialam. Ang sinumpang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. Emperador Qin, huwag mo akong patayin. Pwede akong maging kakampi mo. Matutulungan pa kitang lipulin ang bulwagan ng pagbabalik. Hindi na kailangan. Matandang pagong, nakikita mo ba? Ang tinatawag na sinaunang kataas-taasan sa harap ng Emperador Qin ay walang kalaban-laban. Napakalakas ng Emperador Qin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng panahon. Hindi iyon biro. Baka siya ang makatapak sa susunod na hakbang at maging immortal. Nasaan na ang hayop na Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik? Hindi ba't sinabi niyang siya mismo ang haharap? Pinagplanuhan ng husto. Pero sa huli natalo tayo ng isang bata. Paano bang nagsanay si Emperador Qin para maging ganito kalakas? Isang ganap na banal na katawan. Bakit may ganoong lakas? Tigilan na ang ingay. Ngayon, sa harap ni Emperador Qin kung magkawatak-watak tayong tumakas, isa-isa tayong papatayin. Sa halip na maghintay na lang mamatay. Mas mabuting lamunin ang lahat ng may buhay. Bumalik sa dating lakas. At magsagawa ng lubos na pagtaas. Sa oras na iyon, kahit si Emperador Qin o ang bulwagan ng pagbabalik, may lakas pa tayo para lumaban. Si Emperador Qin, hindi natin siya kayang galawin sa ngayon. Kung ganoon, mas mabuting guluhin muna natin ang bulwagan ng pagbabalik. Tama. Lahat tayo ay dinala ng hayop na yon.
Bobo ka ba? Bakit mo ako hinaharangan? Ito ang teritoryo ng angkan ng tao. Kung maglakas loob kang kumain ng isang tao dito, dumating agad si Emperador Qin para patayin ka. Kung hindi tayo kakain ng angkan ng tao, Sino pa ang makakain natin? Ang sinaunang maharlikang angkan. Tulad ng angkan ng dragon, tulad ng angkan ng taotie. Ang tapang. Sino ang may tapang na lumabag sa ating ancestral land? sarap. Sa bilis na ito, makakabawi ako sa aking rurok sa lalong madaling panahon. Ang weirdo na ito. Titingnan lang ako parang mamamatay na ako. Hindi pwedeng galitin si Emperador Qin. Kaya ang pupuntahan natin ay ang bulwagan ng pagbabalik. Ang mga sinaunang kataas-taasan ay naging matalino, nilalamon lang ang sinaunang maharlikang angkan. Hindi na naglakas loob na hawakan ng angkan ng tao. At ilang mga aura ay patungo sa bulwagan ng pagbabalik. Qin Emperor, sandali, hindi tayo magkaaway? Qin Emperor, nagpasya na kaming sumalungat sa bulwagan ng pagbabalik. Nais naming malaman kung gusto mong sumama sa amin, Qin Emperor. Huwag mag-alala, hindi ako naparito para sa mga lansihin. Gusto lang naming patayin ang hayop na yon na Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik. Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Bakit kayo sumusunod sa kanya? Hindi ko rin alam. Ang alam lang ay hindi masukat ang kanyang kapangyarihan, malamang ay nakapasok na siya sa antas ng pretendente sa immortal. May mga nagdududa rin hindi siya galing sa siyam na langit na mundo, kundi mula sa itaas na mundo. Pretendente sa immortal itaas na mundo, medyo kawili-wili nga. Kung gayon, pupunta ako mismo para makita ang Panginoong ito ng bulwagan ng pagbabalik. Sino ba talaga siya? Bati, Emperador Qin. Bati, Emperador Qin. Emperador Qin. Ito ang punong tanggapan ng bulwagan ng pagbabalik. Ang Panginoong iyon ay naroon ngayon sa loob. Lumusot. Paano naman kapag nagkaisa tayo kahit ang dakilang emperador ay babagsak pero hindi natin masira ang aray na ito? Ano bang kalokohan ito? Kung hindi sa isa, 2 beses. Hindi ako naniniwala na hindi niya ito masisira. Emperador Qin, kami ay walang kakayahan. Mangyaring Emperador Qin, ikaw na ang kumilos. Tulad ng inaasahan. Sa harap ni Emperador Qin, tila wala kaming halaga. Ngunit hindi ko alam kung ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik na ito, si Emperador Qin ba ay maaari ring patayin ng sabay? Ang taong ito na si Emperador Qin ay ang pinuno ng sekta ng makalangit na demonyo at siya rin ang pinagkakatiwalaang alipin ng Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik. Banal na katawan. Karapat-dapat lang mang-api sa mga basura tulad ninyo. Sa aking paningin siya ay walang laban. Saan galing ang asong gala na ito? At nangangahas kang tumahol sa harap ni Emperador Qin. Kung hindi ko pinutol ang sarili ko ng isang saksak, siguradong puputulin kita ngayon, matandang ito. Ako, ang dakilang emperador, ay naghari sa buong mundo. Tumingin ng may pagmamalaki sa 9 na langit at 10 daigdig. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Wala nang sa chat, kalad ka rin ang hayop na ito pababa. Akala nyo ba mahina kami? Nagtaas ang lahat ng diwa.
Ako ay nasa ikasyam na antas ng dakilang emperador. Paano kayo maihahambing sa akin, mga basura? Nakikita nyo ba? Kayong lahat ay parang basura sa harap ko. Ikasiyam na antas ng dakilang emperador. Wala naman pala. Imposible. Nakatayo na ako sa tuktok ng siyam na langit na mundo. Walang kalaban-laban. Paano mo ako matatalo sa isang suntok? Ano ka ba talaga? Hindi ka talaga ganap na banal na katawan, hindi rin ordinaryong antas ng emperador. Mukhang hindi ka rin kaya. Ganyan lang ang kakayahan mo at nangangahas kang magsalita ng walang pakundangan sa harap ng dakilang emperador Qin Bantay Pinto. Tumigil ka na sa pag-arte, papalabasin mo na ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik. Ang sarap. Kung alam ko lang dati, dapat pala ako'y sumama sa dakilang emperador Qin noon. Akala ko may malaking kakayahan ka pero ganyan lang pala. Akala mo ba dahil ikasyam na antas ng dakilang emperador, kaya mo nang gumawa ng kahit ano? Anong dakilang emperador, demonyo? Sa harap ng dakilang emperador, Qin, isa lamang langgam na kayang durugin ng isang kamay. Isang panahon sa siyam na langit na mundo maaari lamang magkaroon ng isang dakilang emperador. Paano ka naging emperador? O hindi ka talaga nilalang ng siyam na langit na mundo? Hindi mo ba nahulaan? Tama, hindi ako katulad ninyong mga hamak at mababang nilalang. Ako ay mula sa kaharian ng immortal. Qin Yang, huwag kang masyadong matuwa. Matagumpay na ang Panginoon, hindi magtatagal ang buong siyam na langit na mundo ay lubusang malilinis. At kayong lahat ay magiging pagkain ng Panginoon. Kulang ang mga mapagkukunan sa mababang mundo, nakakabilib na nakaabot si Qin Yang sa pretendente sa immortal. Pero hanggang dito ka na lang, magiging pagkain katulad ng mga nilalang sa siyam na langit na mundo. Upang maging tunay na immortal ako at makabalik sa kaharian ng immortal. Nauubos na ang aking enerhiya. Ano ba talaga ang pormasyong ito? Ano ba? Hindi ito mapigilan. Lalamunin nito ang buong siyam na langit na mundo. Ito ang tunay na layunin ng bulwagan ng pagbabalik. Talaga namang sinasabi nilang bubuksan ang daan patungo sa pagiging immortal. Peke lang pala lahat. May paraan ka ba, Emperador Qin? Wala nang silbi. Ang pormasyong ito ay tinatawag na pormasyon ng paglipol ng 10,000 nilalang. Ito ay isang tunay na pormasyon ng mga immortal. Kahit na ang isang tunay na immortal ay dumating mismo, ay maaaring hindi ito kayang sirain. Kayo lahat ay magiging sustento ng aming Panginoon. Ang saya mo namang tumawa. Huwag mong kalimutan, nasa pormasyon ka rin. Mamamatay ka rin. Ang buhay ko ay ibinigay ng aking Panginoon. Ano naman kung mamatay ako? At may paraan ako para mabuhay muli, ngunit wala kayong pangalawang pagkakataon. Ano ang dapat kong itawag sa'yo? Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik o dakilang emperador ng tunay na dragon? Kahit ano, bahala ka. Dakilang emperador ng tunay na dragon ay isa lamang klon na ginawa ko ng madalian. Ganun pala. Sa tingin mo, kayang pigilan ako ng aray na ito? Sa tingin ko, kaya...
tingin ko hindi. Ngayon, ako rin ay tunay na immortal. Panginoon, bakit mo ito ginagawa? Pinilit mong pumasok sa tunay na immortal na kaharian, nasira na ang iyong pundasyon, mahirap nang umunlad pa sa hinaharap. Tumahimik ka, patayin muna siya. Kapag nakain ko ang laman at dugo ni Chinyang, mababawi ko lahat ng nawala sa akin, kahit mas makakaunlad pa ako. Ikasyam na antas ng dakilang emperador, sa harap ng Emperador Qin ay isang maliit na balakid lang. Ito marahil ang pinaka nakakadismayang ikasyam na antas ng dakilang emperador. Depende kung sino ang kalaban. Isang suntok ng Emperador Qin ay nagpawi ng lahat ng sining. Ang Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik ay malamang hindi rin makakapigil. Ganyan lang ba ang iyong kakayahan? Ang masasabi ko lang, sa pagitan ng tunay na immortal at tunay na immortal, malaki ang agwat. Huwag kang magyabang. Kahit mamatay ako, ang aking ama ay maghihiganti para sa akin. Hayaan mo siyang dumating. Ang pinakagusto ko ay patayin ang bata, saka patayin ang matanda. Hamak na nilalang ng mababang kaharian, pinatay mo ang aking anak? Ilang taon na ang daan patungo sa pagiging immortal ay lumitaw na sa wakas. Paghihintay sa loob ng hindi mabilang na mga panahon, pagtatago sa loob ng hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Hahaha, ang aking landas ay may pag-asa, ang aking landas sa wakas ay may pag-asa na. Baliw silang lahat at may isang tunay na immortal na nakatayo roon. Sumugod sila ngayon. Ano ang pinagkaiba noon sa paghahanap ng kamatayan? At itong Panginoon ng bulwagan ng pagbabalik, ang kanyang pinagmulan ay napakalaki pala kahit ang kanyang ama ay isang tunay na immortal. Espada ng immortal, mukhang hindi naman ganoon kahusay. Mukhang ang iyong kakayahan ay hindi rin ganoon kahusay. Malamang nakatulad ng iyong anak, parehong hindi kumpleto ang kaalaman. Kaya naman namatay ang aking anak sa iyong mga kamay. May kakayahan ka nga, ngunit hindi ka makakapasok sa kaharian ng immortal sa buong buhay mo. Kung maglakas loob kang pumunta, papatayin kita. Ikaw, gusto mo akong pigilan? Walang saysay. Walang kapantay ang kapangyarihan ni Emperador Qin. Pumapatay siya ng tunay na immortal sa kabila. Talagang walang katulad sa kasaysayan. Pero gusto naming malaman kung payag si Emperador Qin na bigyan kami ng pagkakataong makapasok sa daan patungo sa pagiging immortal. Sino ang lumahok sa madilim na kaguluhan? Emperador Qin, parehong maraming beses na lumahok ang dalawang ito sa madilim na kaguluhan. Nilalamon nila ang lahat ng nilalang. Walang kapatawaran ang kanilang kasalanan. Emperador Qin, nagsisinungaling siya. Hindi namin talaga nilahukan, napilitan lang kami.
Maari na kayong pumunta. Maraming salamat, Emperador Qin. Ang matagal naming nais ngayon ay natupad na. Maraming salamat Emperador Qin sa iyong pagkakaloob. Emperador Qin, sana magkita tayo sa kaharian ng immortal. Buti na lang okay ka. Ang mga yon ay masyadong mahina. Ano naman ang pwedeng mangyari? Mahal na Emperador Qin, gusto kong malaman kung paano tumawid sa daan patungo sa pagiging immortal. Kung payag lang ang mahal na emperador na ituro anumang halaga ay handa kong ibigay. Tumawid lang sa daan ng immortal. Hindi naman yon malaking bagay. Bigyan ko kayo ng 3 araw para maghanda. Pagkatapos ng 3 araw, isasama ko kayo sa kaharian ng immortal. Oras na, tayo na.